So ayan, good morning po sa inyong lahat mga ka-farmers. So andito tayo sa ating area. Dito sa tinaniman natin ng upo na second batch natin mga ka-farmers. So ayan, bale katatapos lang natin mag-abono. Ito po yung ginamit natin. Pinaghalong complete tsaka 1620. Ayan mga ka-farmers. So bali itong area nating ito mga ka-farmers ay pang third crop. Ito po ay pangatlong tanim na natin dito mga ka-farmers sa ating area. Na yung ating plat ay dati lang. Hindi po natin yung ginalaw mga ka-farmers. So bali tatry lang natin kung pwede. Kasi yung ganito mga ka-farmers pangatlong tanim ay sabi nila marami na daw ang namamatay o hindi gumagandang tanim mga ka-farmers. So bali yung naunang tanim natin dito ay dalawang beses na magkasunod na ampalaya yung ating tinanim dito mga ka-farmers. So bali itong pangatlo ay upo. So ayan, bali limot lang ako kung ilang days na yan mga ka-farmers. So ayan, so ang ginawa lang natin mga ka-farmers ay granules. Hindi po tayo nag-drenching kasi nga mga ka-farmers dito sa atin ay grabe na po yung ulan, tuloy-tuloy na po yung ulan. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-farmers, ayan, grabe po ang tubig. Ayan, at umaagos mga ka-farmers yung tubig. So kaya ang ginawa natin ay ganito. Pinudbud lang natin yung abono dito sa punuan ng ating upo. So ayan, bali mga ka-farmers, kapag umulan naman po, ito ay unti-unting matutunaw at unti-unti niyang ma-absorb yung ating nilagay na abono mga ka-farmers. Kaya ganyan po yung ating ginawa kasi nga sobrang ulan, hindi tayo dito makapag-drenching. Yun po yung iniiwasan natin, na kapag basang-basa po yung lupa ay ganito yung ating ginagawa, nag-aabono. So ayan, limot lang ako mga ka-farmers kung ilang days itong ating tanim mga ka-farmers. So ayan, meron din pong hindi sumabay. So gaya nito, so maghihintay pa po tayong lumabas yung kanyang dahon. Pero yung iba mga ka-farmers, ayan, malalaki na. Siguro ito ay mga 2 linggo na siguro, mahigit. At may tumubo ditong ampalaya kasi nga itong ating area ay dati nating tinaniman ng ampalaya. Kung ayan mga farmers, kung mapapansin nyo, andito pa nga yung mga baging ng ampalaya, yung ating huling tinanim mga ka-farmers. Subali ito, mga ilang puno lang naman yan. Subali pinabayaan na natin tumubo yan. Ayan, sayang din yan mga ka-farmers. Yung bunga nyan ay pwede pa nating gawing pang ulam. Kaya pinabayaan na nating
tumubo. Bali palalakihin natin yan mga ka-farmers. Yan, subali mamaya tayo ay mag i-spray. So ayan, kung mapapansin nyo merong uod. Ayan, meron pong uod. Pinisa na natin mga ka-farmers. Mag-i-spray tayo mamaya ng gold para sa pang-uod mga ka-farmers. Kahapon ay nag-spray tayo dito ng fungicide. Subal ang ginawa natin, solo application. Kasi nga para iniwasan natin mag halo ng insecticide para maganda yung mga ka-farmers, kasi grabe ang ulan dito, para epektibo yung fungicide ng ating ginamit. So pwede naman po nating haluan niya ng insecticide. Yun nga lang, naubusan tayo, kaya so ang ginawa natin ay solo application lang. So ayan, balik na tayo dun mga ka-farmer sa kabila. Balik katatapos lang din natin mag abono. Uuwi na tayo mga ka-farmers, kasi nga baka umulan na naman. Abutin tayo dito ng ulan. So ayan mga ka-farmers, kung mapapansin nyo po, ayan, grabe po ang ulan dito, kaya umaagos talaga yung tubig. Ayan, ito kasi mga ka-farmers, area natin ay mababa, natutubigan. Kaya ang ginawa natin dito mga ka-farmers ay gumawa tayo ng plat na mataas. Yan, tinaasan natin mga ka-farmers para hindi po abutin ng tubig yung ating tanim. So ganun lang po yung ating ginawa para hindi po mabulok yung mga puno ng ating mga tanim. Bali ayan mga ka-farmers, so hanggang dito lang na naman mga ka-farmers yung ating vlog. Bali update ko lang na naman kayo dito sa aking second batch na Mayumi F1 ng SW Seeds. So ayan, upo ito mga ka-farmers. Yan, maganda na yung tubo ng ating mga upo. Yan, thanks God. So, bali dito lang mga ka-farmers. Thank you.